ibabahagi ko naman sa inyo yung aking experience regarding sa mga tao na marunong mang-hypnotize. Or ano nga ba yung hypnotism? Sa totoo lang guys, hindi ko talaga alam kung ano ang literal meaning ng salitang hypnotize or hypnotism. Kaya lahat ng sasabihin ko dito guys, base na lang sa aking obserbasyon at base rin sa aking na-experience sa mga taong maalam sa panghihypnotize. Ginawa ko ang video na ito guys kasi ako madalas akong mabiktima nito guys eh. Halos araw-araw nabibiktima ako nitong panghihypnotize na to. Kaya isi-share ko sa inyo, ituturo ko sa inyo guys kung ano nga ba yung mapi-feel nyo, ano nga ba yung mararamdaman ng isang tao na hypnotize. To start with, para sa akin guys, yung mga taong katulad nito na nanghihypnotize, parang ano sila guys, sila yung tao na kapag tinitigan mo sila sa mata, hindi ko alam kung anong meron sa kanila, hindi ko alam kung may dasal ba silang ginagamit or may mga orasyon ba silang ginagamit. Pero basta guys, base sa aking experience, yung mga taong maaalam nito, kapag tumitig ka sa mata nila, parang pinapasok nila yung isipan mo, yung yung utak mo, parang pinapasok nila to the point na parang yung mawala ka sa sarili mo. Kapag na-hypnotize ka guys, yung una-una talaga, base sa naramdaman ko sumasakit yung ulo ko guys kapag nakipag eye-to-eye contact ako sa mga taong maaalam nito. Sumasakit yung ulo ko, tapos bigla na lang parang parang nagiging makalimutin ako, nawawala ako sa sarili ko. Ilang beses ko nang ilang beses ko nang na-experience to. Dalas ko tong ma-experience sa palengke kapag namamalengke ako. Na-curious ako kasi yung iniisip ko, bakit kaya kapag nakikipag-usap ako sa mga tao, nakikipagkwentuhan ako, sumasakit yung ulo ko, as in talaga iba yung sakit niya. So ngayon, nung na-curious ako guys, nakipagtitigan talaga ako kasi may kausap akong tindero, nakipagtitigan talaga ako. So ang nangyari sa akin guys, na nagiging makalimutin ako, as in yung binili ko sa kanya, nakalimutan ko, pati yung sukli ko, nakalimutan ko, pati yung payong ko na inilapag ko sa isang tabi, nakalimutan ko din. Pero in fairness naman sa kanya, ibinalik niya. Parang lang, siguro yung sinubukan lang niya ako, hindi ko alam kung nakikipagtagisan ba siya ng energy. Basta ibinalik niya, tinawag niya ulit ako. Sabi niya nakalimutan ko daw yung yung pinamili ko, tsaka yung sukli ko, pati yung payong ko nakalimutan ko. Yun pala guys yung yung resulta kapag na-hypnotize ka. Nawawala ka sa sarili mo, nagiging makalimutin ka, as in hindi mo talaga siya maalala guys habang nasa ka ng pang-hypnotize. Tapos guys, depende din naman kasi ang ang resulta niyan sa mga taong na-hypnotize. Yung iba, inaantok sila kapag na-hypnotize sila. Parang parang yung pang-hypnotize ay parang kakatulog ka. May mga ganun din na guys, may mga ganun din na resulta ng pang-hypnotize. Tapos guys, minsan din, nangyari naman sa akin, nakipag-usap sila ng matagal na matagal, tapos bumibili sila sa akin, parang nililito nila hanggang sa yung sukli mo, iba na yung naisusukli mo, siguro na may dagdag na yung sukli mo, yung mga ganong guys. Kaya mahirap talaga guys kapag kapag na-hypnotize ka. Kaya advice ko sa inyo guys, kapag may nami-meet kayo ng mga strangers o mga hindi nyo kilalang tao guys, iwasan nyo talagang tumingin ng eye to eye kasi hindi nyo alam na ang mga taong kausap nyo pala marunong sa panghihypnotize. Kapag na-hypnotize ka pa naman guys, kayang-kaya kanilang pasunurin kahit ano pa yung gusto nilang ipagawa sa'yo, kung ano man yung gusto nilang makuha sa'yo, kayang-kaya kanilang pasunurin kapag na-hypnotize ka na. Kaya kailangan na lang talaga mag-ingat, magiging alerto na lang para hindi mabiktima ng ganon. Kasi madalas akong mabiktima niyan guys eh. So ngayon, parang na-immune na ako guys. Sa ngayon, parang baliwala na sa akin kapag nakipagtitigan ako. Siguro sa dami ng hypnotize sa akin. Sa point ng buhay ko ngayon guys, parang baliwala na lang siya sa akin. Kaya kayang-kaya ko nang makipagtitigan. Parang na-immune na siguro ako kasi sa dami ba naman ng taong bumiktima sa akin. Sa dami ba naman ng taong nang hypnotize sa akin. Parang wa-effect na siya sa akin sa ngayon guys. Kaya senior ko sa inyo guys, baka mamaya maka-encuentro kayo ng ganitong tao guys, para maging aware kayo at maiwasan nyo sila. Mahirap na guys, mahirap, hindi madaling guys, hindi madaling ma-hypnotize. Kaya maging alerto na lang at maging mapagmasid guys sa mga tao sa paligid nyo. Yun lang guys ang masasabi ko sa videong ito. Sana naman
nakapulot na naman kayo ng aral sa aking ibinahaging kwento ngayon, sa mga experience na ibinahagi ko ngayon. At sana nakatulong ang video ito sa inyo. Huwag nyo namang ikalimutang i-like yung aking video guys. At saka pa-subscribe na rin yung aking channel. Tulong nyo na lang sa akin. At saka pahit na rin ng bell button para ma-update kayo sa tuwing mag-upload ako ng panibagong video. Nga pala sa mga taong makakapanood nito, sa mga taong sumusuporta sa akin, maraming salamat sa inyong lahat. Na-appreciate ko kayong lahat. God bless you all.